Paano niyo po nalaman na ang pinag-uusapan at that time was yung sa transaction ng ICC? Kami po nag-escort ng ICC. Kaya hindi niya po nadidinay na hindi namin kasama yung ICC. Kami po kasi nag-a-assist sa ICC pag tumatating sila. So, kami mismo, ang ICC, sumakay dun sa sasakyan namin. Doon mismo na yung dalawang ICC, bumaba mismo dun sa bahay. Wala naman sila pupuntahan na iba, kundi andun na lang. Kasi yung pinasukan na gate, andun din sa bahay ni Boy. Kami yung bago pagpasok, ang sabi kasi, sa bahay ni Boy, yung sasabihin doon sa gwardiya. Kaya kami nakapasok doon sa bilhin. Kaya niyo nalaman na yun yung Oo, yun yung bahay. Good morning, sir. Sir? Okay, may una po tayong katanungan, pero bago tayo sasagot sa tanong, i-state your name and ranks. Isa-isa po sa inyo. Ito po yung tanong po natin, sir. Kaya niyo bang isugal ang buhay ng inyong pamilya para lamang sa isang akusasyong walang katotohanan? Una po dito, sir. Name, Chen, answer, sir. Paulit yung tanong. Kaya mo bang isugal ang buhay ng pamilya mo para sa akusasyong kasinungalingan lamang? What I mean is that, isusugal mo ba kung magsalita ka lang ng sinungaling, hindi katotohanan? Something like that, sir. Okay, sir. Name and sagot, sir. Katotohanan ko lang yung Master Sergeant Dalapon ko. Retired. Kung yung katotohanan ang nilalahat ko, handa kong ialay ang aking buhay. Para sa katotohanan na yan, sir. Pero kung idadamay yung pamilya dahil sa paglalahad ng katotohanan, parang hindi naman po patas yun. Handa po akong magsakripisyo. Pero kung dadamay yung pamilya ko, hindi po patas yun. Next, sir. State name, then sagot, sir. Roosevelt Copan. Simple lang, sir eh. Hindi ko isasakripisyo yung pamilya at saka sarili ko para lang magsabi ng kasinungalingan. Yun lang, sir. Next, sir. State name, sir. Belnar Tube. Yung katotohanan po ay magsasabi po kami ng totoo. Pero hindi namin sasakripisyo yung pamilya namin kung hindi ito totoo. Sir. Yuri ka dyan, sir. Hindi naman siguro kami pupunta dito, sir, kung hindi naman kami nagsasabi ng totoo. Pamilya namin yung nakasalakay dito, sir. Ito, sir, yung sinasabi namin, sir, yung nilalakad namin. Oo. At saka nakita mismo ng dalawang mata namin. Yun lang, sir. Sir. Fidel Corpus po, sir. Lahat ng sinasabi po namin, sir, ay katotohanan po lang. Wala na pong panahon para magsinungaling. Ang buhay po namin, sir, ay palubog na yung araw. Yes, sir. Yes, sir. Cecilia Lauder Jr. po. Yung namin, totoo ang sinasabi namin. Gating sa pamilya namin, siguro hindi naman kami mag-sacrifice na ito. Ang sasabihin namin na hindi katotohanan, siyempre papahamak din pamilya namin. Ganun po. Okay, so next question, sir. Nung lumabas si Gutisa, sir, sa Senate, sir, nakipag-coordinate ba siya sa inyo or wala? Hindi po. Sino sasagot dyan? Yung bago siya lumabas, September 24, tinawagan niya ako. Niyaya niya ako na sumama sa laban niya. Pero dahil sa kagustuhan ko na hindi makialam at saka yung gusto ko trabaho lang, ayoko ng gulo talaga, sir eh. Wala talaga sa isip ko na magkaganito yung sitwasyon namin eh. Tinanggihan ko siya, sabi ko, Tap, hindi pa naman kami binibitawan dito eh sa company, kaya dito na lang muna ako.
Pero hindi ko alam sir na ang kwan niya kasi sir, ang pagkakaalam namin, sa costume kasi siya eh. Then niyaya niya ako sabi niya mag-VIP kami kay Senator Marcoleta. Tapos tumanggi ako doon. Then pagka umaga, nalaman ko na lang, nasa BRC siya pumunta pala. Yun sir. Sa affidavit ninyo, nilahad niyo yung ICC operations. Dininay ito ni Trillanes, pero nung una, dininay din ni Remulla, pero ngayon parang binawi niya. Pwede niyo bang ilahad sa amin kung ano yung nangyari that time? Para malinawan lang kami kung ano talaga totoo about it. Kung sino lang po ang nandun. Kung isa sa inyo nandun. Kung wala naman. Yung that time na yung sinabi namin na kasama si DOJ at saka si Trillanes sa meeting, yung totoo po, nakita po namin Ako po yung driver. Ito naman. mga security yung Security. kasama namin na magkasama sa lahat. Doon mismo sa bahay ni Boying. Paano niyo po nalaman na ang pinag-uusapan at that time was yung sa transaction ng ICC? Kami po ang nag-escort ng ICC. Kaya hindi niya po nadidinay na hindi namin kasama yung ICC. Kami po kasi nag-a-assist sa ICC pag tumatating sila. So kami mismo, ang ICC, sumakay doon sa sasakyan namin. Doon mismo na yung dalawang ICC, bumaba mismo doon sa bahay. Wala naman sila pupuntahan na iba, kundi andun na lang. Kasi yung pinasukan na gate, andun din eh, sa bahay ni Boy. Sabi yung bago pagpasok, ang sabi kasi, kuwan sa bahay ni Boy, yung sasabihin doon sa gwardiya. Kaya kami nakapasok doon sa bilin. Kaya niyo nalaman na yun yung Oo, yun yung bahay. Nung nag-abot kayo na pera sa ICC, direkta ninyo yung inabot sa mga taga-ICC, mga foreigner. Hindi po. Kanino po binigay? Ang kuwan po, ang nakikita lang namin, si Mark kasi yung nagbabayad ng kuwan sir eh, accommodation, yung sasakyan, nasa affidavit naman po yung sasakyan na ginamit po eh. Then yung mga pagkain po nila, si Mark po ang nag-shoulder at saka yung tao ni SP, sino ngayon? Ronald Diso, yung pangalan niya. Paano nyo nasabi na yung pera na 56 million na dalawang maleta ay napunta sa mga taga-ICC? Wala po kami sinasabi na buwan na napunta sa kanila. Pero ang pagkakarinig kasi namin doon sa EA, may paghahandaan na parating, which is yung foreigners na sinasabi nila, na later on nalaman namin, ICC investigator po pala. So, kanino dumapo yung dalawang maleta ng 56 million? Ang EA na po ang makakasagot niyan, sir eh, kasi sila na yung buwan eh. Kausap ko. So, masasabi ninyo na para sa... So, paano ninyo nasabi na para sa ICC efforts yung Narinig dalawang namin. maleta na yun? Narinig ninyo? Ay, napagkuhan namin sir kasi pinaghahandaan nila yung buwan eh. Yung foreigners na buwan eh, parating eh. Tapos yung foreigners na yan sir, yung unang dating niyan, kami nagsundo yan sa kuwan. Sa Terminal 3, sa NAIA. Then, ang ginawa nila dito, nag-okila muna yan sila eh. Sa Manila, kung saan yung mga katayan sa drug war na ako. EGK ba yun? Then, bumalik ulit sila, umuwi. Then, bumalik ulit ng 2024. Doon na po nagsimula yung interview nila sa mga witnesses po. Para kanino kaya yung pera? Bakit nangangailangan ng mahigit na 100 million para sa ICC efforts? Hindi po namin alam sir eh. Basta yun lang yung nasa affidavit na kuwan sir. na po yung mga Na po yun. alam ng transaction. Naglakad ba kayo ng mga chicks para sa mga foreigner? Wala. Wala. Sino? Okay. Sir, yung state kanina sir na inikayat ka ni Gutay sa right? Ano yung pangalan nito sir? Rosebert po. Rosebert. So, ngayon sir, bakit ka lumabas? Anong nagpudyok sa'yo? Anong nagtulak? Kasi sir, nainis ako doon sa kuwan eh. Totoo lang eh, yung panggigipit nila doon sa kuwan eh. Sa grupo namin doon sa
doon kay boss eh. Kasi inintak kasi kami sir. Kung ano, ngayon, gusto nila kaming ilipat sa agency. Yung mga kasama namin regular eh. Eh, alam naman natin pag agency dito, yung benefits eh, hindi naman maganda talaga yung bigay eh. Kaya tapos may pangkukuhan pa na pagka lumabas kayo, sinabi sa amin pag lumabas kayo, siguraduhin yung babagsak yung gobyerno. Kasi kung hindi, babalikan kayo. Eh, siyempre kami sir, parang bakit ganun kayo? Eh, magkakasama tayo dito eh. Tapos, gusto nila kaming papirmahin ng affidavit na magpapasinungaling doon sa sinasabi ni boss at saka ni Juan eh. Tax only eh. Kaya nag-decide po kami na Juan, sabi na po ng doktor. Okay, so, sir, bago kayo lumabas lahat, sir, sinecure nyo na ba yung safety ng mahal sa buhay niyo po? Hindi po. Yes po. Okay, question guys. Supportive naman po sila sa ginagawa. Yes po. Yes, sir. Good morning, sir. At bago kayo, mula nung lumabas kayo, lahat kayo, may natatanggap na ba kayong pagbabanta sa inyong pamilya? Bago pa lang kami lumabas sir eh, may mga kuwan na eh. May mga message tawag na sa amin. So, itong laban ninyo na ito, kahit saan kayo makarating, sa Senado man o sa Congress, ano na yun, hindi na mababalik-baliktad, basta tuloy-tuloy na ito. Yes, sir. Yes po. Okay, punto po tayo doon sa part ng affidavit ninyo na nag-deliver kayo doon sa COMELEC Chairman, Attorney George Garcia. Pwede niyo po bang bigyan kami ng konti pang detalye aside sa nakasulat sa affidavit? Actually, hindi naman kami nag-deliver. Nag-meeting si Kong Saldi sa Maydas. Then after ng meeting, nakita namin ang buong team na may tinatransfer doon sa sasakyan ni Sir George. Buong team po yung na security boss na nakita pa. Kasi yung kuwan sir, yung sa Maydas, makikita nyo may parking lot doon sa may nakikita namin doon sir na nililipat yung kuwan. Kasi kami na karat lang kasi kami sa kuwan sir eh. Parking. May meeting doon sila. Makaparimita. Naka-perimeter kami. Kaya nakikita namin na may nililipat. Tsaka may tumutulong din sa isa sa amin na magbuhat sir. Anong dahilan bakit kailangan bigyan ng pera si Chairman George? Yun ang hindi namin alam. Para kaya mandaya sa election? Before election ba to or during election? After. May before then may after. Yung, nabanggit nyo rin yung mga may involved din na pera doon sa tuwing nagkakaroon ng Quadcom na hearings. Totoo Can po you tell yun. us about it? Totoo po yun. Kasi tuwing pupunta kami ng Congress, kasama namin yung isang bullet na IS na may dalang pera. Kasama ko dun yung mga executive, yung boss, papuntang Congress. Yun po. Yung bigay ninyo na envelope kada hearing yun at kada membro ng PADCOM. Hindi ko na matandaan kung taga-hearing ba or ano. Kasi sa dami po ng transaction, hindi na namin maalala yung iba. Sir, yung dinideliveran ninyo ng mga mali-malita, so ma-identify nyo kung sino talaga yung mga dinideliveran ninyo. Ma-identify po. Kasi sinasabi naman po ng kasama naming executive kung kanino po magdi-deliver. Gaano po karami yung delivery doon sa kay Martin Romualdez, dating Senator Martin Romualdez? Marami po, sir. Gaano kadalas? Pwede nyo ikwento yung mga circumstances nyo? Yung sa time ko po, yung 2022 po, sa isang linggo, sir, minsan abot kami 3 beses i-deliver po sa bahay na po, sa 42 Patindi Road po, sir. Saan nanggagaling yung pera? Sa bangko ba? Yung mostly nagagaling, sir, iba-ibang tao yung nag-deliver doon sa Baliberty, sir, sa bahay ni Boss Salico.
Saan galing itong mga tao na to? Bangko o government agency? May bangko, may May bangko, may government. Anong government agency kaya galing itong mga tao? Hindi na namin kasi Nasa kinabit na ako, sir. Yung ano lang. Katulad nung example ni Juan, sir, Tapokli, na may nag-deliver na congressman doon sa Valle Verde. Ganun po ang nangyayari ko. Naghahatid sila doon, kinoconsolidate doon, lipat sa Horizon. Then sa Horizon, manggagaling, sir, may hahatiran na naman po na Oh, so ibig sabihin manggagaling sa congressman tapos ibibigay rin sa congressman. Parang pyramid scheme ah. hindi namin alam, sir eh. Ano to, mga kickback kaya ng congressman to tapos kailangan nilang magremita sa kanilang big boss. Sir. Isang facilitator, mga ganun. Sir, nabanggit ni Attorney Libby Balicot nung nag-submit ng affidavit sa Ombudsman na isa sa mga dahilan o nag-udyok ng paglabas ninyo ay dahilan sa isang insidente sa kasama ninyo na namatayan ng 2 years old na bata dahil sa kawalan ng gamot sa ospital. Totoo po yun. Pwede niyo po ba mailahad sa amin para alam ng taong bayan yung... Kasi sir, apektado rin talaga kami, sir, apektado rin kami sa corruption na nangyayari. Yan mo, pa-hospital kami. Yung asawa ko nanganak, 200 plus yung bill, tapos yung makaltas lang, 24 sa pillar. Parang napaka-unfair naman po ng buwan. Tapos monthly kami, nagbabayad kami ng buwan. Pillar, parang kuha na rin namin, apektado tayo lahat sa corruption talaga. Na nangyayari. Sir. Sino yun? Sige, sige. Sir, ever since sir na nag-deliver kayo ng mali-malita, unang deliver nyo, hindi ba kayo nagduda? Hindi kami Sir, na kasi mayaman po. Kasi boss namin, sir. Boss Salde po. Grabe po yaman mo. Wala mo lang question sa sarili nyo na, saan kayo galing ang pera na to? Oo. Sir, yung trabaho lang kami, sir, Hindi kami nagtatanong ng yan. So ganun ang mindset ng mga Marines. Kung trabaho lang, walang pakialam ang business, di ba? Until na parang nakonsensya kayo, ito na. Pinalabas yun na ang katotohanan, parang something like that. Nung lumabas, sir, na kuha namin, na doon pala galing yung mga pera na yung deliver natin. So ngayon sir, paglabas ninyo, gusto ninyong matuldukan na itong corruption na ito. So saan ahensya ng gobyerno may tiwala kayo na makarating to? Sa Senado or sa Congress na may imbestigahan to? Kahit saan, sir, kung saan makatulong. Para matapos na yung mga... Basta wala kayong pinipili. Yes po. Kasi sa kabila, taong bayan lang ang pinagkakatiwalaan nila. Pero nakita natin yung pattern, di ba? Na parang tinatagal, tapos instead na imbestigahan yung allegations, parang kayo yung pinapa-imbestigahan. Hinahanapan ng labas. So, ang tanong rito, kasi ang importante dito may allegation, so dapat may formal na scrutiny na mangyayari. Sure. Pero hindi nangyayari yun. So, ang tanong ko, ano kaya kinakatakutan? Kapag ito na ilabas, nagkaroon ng formal na hearing, tapos na scrutinize, maglabas ng ebidensya, meron pa bang, aside sa affidavit, makikita natin na talagang, may expose yung corruption na nangyayari. Yes, sir. Marami pang ebidensya na pwede natin. Pagka marami pa kami may suso, sir, pag nakita namin sila doon. Kasi yung sa affidavit, kulang pa nga yun, sir. Hindi lang namin kilala yung iba eh. Sir, may balita kami paglabas ninyo, mayroon pa daw gustong lumabas din na katulad ninyo na gusto rin maglahad. Pwede ba ninyong may sa amin? Kung may katotohanan yon? Totoo yan po, sir. Pero darating araw makiala din sila. Sir, as we all know, sir, si Senator Lacson, Blue Ribbon Chairman. Then, it's turned out na meron siyang pahayag to discredit the 18 Marines. Ano po yung masasabi niyo po? Ini po niyo. Hindi naman po nadapa kami nung una, hindi na po kami babang.
katulad ng sabi ko po, ang buhay namin ay palubog na yung araw. Kung mayroon mang tamang pagkakataon para maglahad kami ng katotohanan, ito na siguro. Kaya, samahan niyo po kami sa aming nilahad na katotohanan sapagkat totoo po yung aming sinasabi. Katotohanan lang po ang aming sinasabi. Kung nagkamali man po kami sa aming serbisyo noon, ito na siguro yung tamang pagkakataon para makabawi po kami. Salamat po. Bakit? Pwede ko ba